Massive ngayon mga kababayan yung pagpapakalat ng fake news na yung PhilHealth daw siniro budget ng Congress. Nag-react na po yung Kongreso, especially yung members ng Dayangans, si Congressman Paulo Ortega ng La Union. Tigilan niya ninyo yung fake news ninyo. Siguro niya itong mga vloggers na nagpapakalat ng fake news na dinifund niya, siniro budget yung PhilHealth, hindi na member ng PhilHealth. Kasi sa katotohanan po, hindi man po totoo na siniro budget. May budget po ang nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. PhilHealth, ang inalis po ng Congress yung subsidy. Pero ang ang PhilHealth, may dati ng budget sila. Bilyon ang budget nila. Yung 600 billion nga po, sabi natin, hindi man nila ginagamit, nakatingga lang sa isang bank account nila. Yan po ang rason kung bakit inalis yung subsidy. Kasi walang rason na isubsidize ng ating gobyerno ang isang agency na they have enough fund. Hindi nga po ginagamit But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Balikan natin yung ating kwento mga kababayan. Diyan sabi po ni Congressman Ortega, itigil ninyo yung mga kalukuhan na pinagagawa ninyo. Ito anyang nagpapakalat ng fake news. Baka hindi na po sila miyembro ng PhilHealth. Kaya bitter sila. Sabi po ni Ortega, sinisiguro po namin sa taong bayan na PhilHealth has more than enough funds to cover its members for the entire year. Klarong-klaro po yun. Ang ginagawa po ng mga DDS vloggers, consistent sila sa paninira. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, pag nagpaparapaniwala kayo dyan sa mga vloggers ni Sara Duterte, ibig sabihin yun, nagpaloko kayo, harap-harapan yung panloloko sa inyo, pinaniwalaan ninyo yung pangloloko sa inyo, di loko-loko din kayo. Di ba ganun yun? Ang naniniwala sa mga manloloko, loko-loko, nagpaloko ka. Pero alam natin yung objective kung bakit ginagawa nila para siraan yung ating administrasyon. Sabihin nila, walang kakwenta-kwenta itong administrasyon na inuna yung mga pag-ayuda dahil sa politika. Vote buying niya, yan ang linya ng kanilang propaganda narrative para niya sa 2025 midterm election. Binibili na ang mga botante para niya sila mag-perpetuate sa poder. Ganoon mga kababayan. Inapakalinaw po, walang budget na ginagalaw po ang Congress kasi may dati ng budget ang PhilHealth. Ang inalis po subsidy. Kasi ang subsidy ibinibigay po sa alimang agency kung kulang ng budget. Isusubsidize ng gobyerno. Tama po. Pero kung you have sufficient budget, bakit ka bibigyan ng subsidy na may nakabangko nga po na 600 billion, di man nila ginagamit, pinapatubuan lang nila. Ano yun? Yun ang punto ng ating mga congressmen. Ito po yung press con kahapon ng members ng Young Guns. Talaga mabitin. Kaya sinisigurado po natin na sa taong bayan po na PhilHealth has more than enough funds to cover its members for the entire year. Klarong-klaro po yun. Itong mga nagpapakalat po ng fake news, baka hindi pa po sila membro ng PhilHealth, kaya bitter sila. Kaya itigil nyo na yung mga kalokohan na pinagagagawa nyo. Ito naman po yung sabi ni Tingog Party List Congressman Jude Asidre sa tanong ng mainstream media. Pakinggan po natin. Kongs Earl po. Last question. Sir, yung dun kayo sa budget sa zero subsidy ng PhilHealth, may mga ilang mini vloggers na
medyo nag-cause ng public panic na hindi raw pwede magkasakit next year dahil nga wala raw budget ang PhilHealth. So sir, direct message na lang siguro natin sa publiko para masiguro na hindi mabibitan yung mga benepisyo nila next year, sir. Well, sa mga kababayan po natin, klaro ho yung mga numero, hindi po matitigil. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Nanonood ba kayo? Ayan na. Ayan. Ito pa inood sa atin, no? Ayan. Nagkakagulo na dito. Nagkakagulo. Nanonood sa akin po sila. Ayan, salamat po. Merry Christmas! Merry Christmas! Sir, Happy New Year! Merry Christmas! In advance! Sige po. Nagkakagulo na sila rito. O, sige, sigaw, BBM. Oh! 1, 2, BBM! Wala sa tempo eh. 1! Another one! 1, 2, 3! BBM! 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 Merry Christmas! Kakagulo na sila. BBM! Salamat We love po. you so much, BBM! So, grabe, yung mga loyalist, mga kababayan, nagkakagulo sila, nakipag-picture sa atin. Yan muna po ang short video natin. Mamaya babalik po tayo. Sa isang taon, may sapat pong reserbang pondo ang PhilHealth para matugunan, hindi lang para sa isang taon, 2 taon pa po. At hopefully by then we have already corrected so we could put in more and even probably more funds to PhilHealth once the corrections are made, the adjustments are made. Una, wag ho kayong magkakasakit. Kahit may PhilHealth o wala, hindi po magandang nagkakasakit. Pangalawa, hindi po pwedeng masabi na walang pera. May pera po ang PhilHealth. Nandyan po yung mga patuloy po ang ating mga subsidiya
ang ating mga packages, at hindi lang ho, madadagdagan pa, asahan natin, katulad ng sinabi ni President Mandy Ledesma, no? Madadagdagan pa by next year ang mga case rates natin. So, siguro naman, kailangan lang ito magtulungan. Magtulungan tayong lahat, may pangunawa at bukas na isipan, at sasabihin ko lang ho din sa mga nagpapakalat ng maling kwento, no? Maawa naman kayo sa taong bayan. Pamasko nyo na lang sa amin, tigilan nyo ng pagsisinungaling. Malinaw po na propaganda, black propaganda ng mga DDS vloggers. Gusto nilang siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos saka si Martin Romualdez. Masyado nang insecure kasi po. Kasi pabulusok ng pabulusok yung gusto nilang maging susunod na Pangulo, si Sara Duterte. Hindi po totoo na walang budget sa PhilHealth. Ang tinanggal po yung subsidy kasi yung 600 billion pesos na reserve fund nila hindi man ginagamit. Kahit man ako ang congressman, itatanong ko sa PhilHealth, ba't hindi ninyo ginagamit tapos hihingi kayo sa amin? Tama po? May reserve fund ka, hindi mo ginagamit tapos hihingi ka sa akin ng subsidy. Ano yan? Niloloko mo kami? Yan po ang malinaw mga kababayan na kwento.